So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone comparo na naman tayo. In this time, pagko-compare natin ang dalawa sa pinakamabenta na smartphone ngayon sa online, ang Oppo A3X versus sa Samsung Galaxy A06 4G. Ano kayang perfect sa smartphone sa inyo na 3,000 pesos lang? Tara, check natin. So ito na ang malupitang phone comparo mga idol. Oppo A3X versus sa Samsung Galaxy A06 LTE. So itong dalawang smartphone na to ay sobrang benta po sa online at grabe ang mga presyo nila ay pabagsakan ng pabagsakan. Ang mga SRP neto is hindi talaga, real talk mga SRP neto hindi sulit sa kanilang mga presyo. Take for example, yung A06 LTE, ang SRP niyan is around, I think, nasa 5,000 plus for the 4GB 64. Ayan, check natin. For the 4GB 64, 5,790, di ba? Tapos 4GB 128 is 6,790 noong 2024. Ito rin Oppo A3X noong 2024. Ang SRP neto is around 5,500 for the 4GB 64 at 7,000 for the 4GB 128. So, hindi sulit ang mga SRP. Pero ngayon 2025 ay grabe. Yung mga brand na hindi ko in-expect na magpa-price drop, nag-price drop ng malala. Tinapatan nila ang Transsion kasi ang Transsion talamak yan sa murang mga smartphone na mayroong magagandang specs. Tinapatan ni Samsung at ni Oppo. Ang Oppo A3X at ang Samsung Galaxy A06 4G naglalaban yan pagdating sa pinakamabentang smartphone ngayong 2025 and ng 2025. So, ang A06 4G, there's a possibility pwede nyo makuha na 3,000 pesos. Bumalik siya sa SRP niya ngayon, pero ngayon pero matik sa sale, bumabalik yan sa 4 or 3,000 pesos at kaya ako sinabing 3,000 below kasi pag in-apply nyo pa tong view products, again, yung dalawang smartphone na to, nandito yan sa listahan ng ating view products. Pag bumili kayo dito sa ating view products, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off ang pwede nyo pang makuha na additional discount dito sa A06 4G at sa Oppo A3X. So, yung Oppo A3X din na 4GB 128, pwede nyo makuha ng 3,000 piso rin yan. Napakamura. And the 4GB 128, yung Oppo A3X, pwede nyo makuha ng 4,000 to or 3,500 pesos. Yung 4GB 128 ng A06 4G, pwede nyo makuha ng 4,000 pesos to 4,000 plus. Mas mahal lang ng konti ang A06 4G na 128 compare sa Oppo A3X. Pero yung 64GB pareho silang hindi nagkakalayo ng presyo. Doon lang sa 128 tayo nagkakatalo. Okay? So, maraming nalilito. Ano bang bibiling ko? Mag-Oppo A3X ba ako or the Samsung Galaxy A06 4G? Ano bang mas better? Hindi sila nagkakalayo ng price. Dito sa video na to, sasagutin natin lahat ng katanungan yung mga ka-J-Vlog. Kaya stay tuned lang. Manatili kayo hanggang dulo ng video dahil i-explain natin lahat ng mga differences nila and advantages sila sa isa't isa. Then mga J-Vlog, next is pag-usapan natin yung advantages sila sa isa't isa. Yan yung main na pag-uusapan natin ngayon. Unang-una lapagan na natin, chipset. So si A06 4G ay powered ng MediaTek Helio G85 na mayroong octa-core CPU. Speed is 2.0 GHz and Mali G52. While on the other hand, the Oppo A3X is Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 with octa-core CPU na mayroong clock speed up to 2.0 GHz. Ang GPU niya is Adreno 610. So both smartphone ay na-try ko na. Marami rin nagko-comment na malag daw ang A06 4G, malag din daw Oppo A3X. So yes, syempre for its price, lalo na makaka-experience talaga kayo minsan ng stuttering or mga delay of opening up sa mga smartphones na to. Especially mababa lang ang RAM, 4GB at pag kinuha niyo yung base na 64GB. Pero based on my experience naman dito sa dalawang smartphone na to, especially for gaming, to be honest, mas better yung gaming performance ng A06 4G compare sa Oppo A3X. Siguro na lang dahil din sa software, I don't know. Pero yung Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1, yun nga, parang mabagal dito sa Oppo A3X. Dito naman sa A06 4G, naka-experience tayo ng bagal din sa mga opening of apps. Pero pagdating nga, when it comes sa dalawa neto sa gaming, based on my experience, I'll prefer all the way ang A06 4G. Next sa display, IPS LCD tayo sa Oppo A3X, PLS LCD tayo sa Samsung Galaxy A06 4G. Pero mas malaki lang ng screen ng konti ng Oppo A3X, 6.76 inches compare sa
Samsung Galaxy A06 4G E6.7. Maganda sa Oppo A3X, naka punch hole to at 90Hz. Dito sa A06 4G, naka-notch at 60Hz. Kaya for me, the clear winner when it comes sa display is yung Oppo A3X dahil meron pang additional na magandang feature ng Oppo A3X. Yung kanyang nits of brightness is beyond up to 1000 nits of brightness. Napakaganda or sobrang liwanag nitong Oppo A3X. Kaya maraming magkakakursunada talaga dito sa smartphone na to, especially sa display ng Oppo A3X. Kaya for me, mas better ang display ng smartphone na to compare sa Samsung Galaxy A06 4G. So, camera, dito rin tayo nagkakatalo sa camera. Sobrang layo ng specs nila sa camera. Ang Samsung is merong 50 megapixel main, ang Oppo is 8 megapixel main. Front-facing camera ng A06 is 8 megapixel, front-facing camera ng Oppo A3X is 5 megapixel. Pero again, when comparing these two smartphones sa camera performance, parehong may bubuga yung kanilang camera. So, 50, tapos 8. Dito nagpapatunay na biruin mo yung 8 megapixel ng Oppo A3X, nakikipagsabayan din sa Samsung Galaxy A06. Minsan, mas mas maganda yung color reproduction na napoproduce ng Oppo A3X compared sa Samsung Galaxy A06 4G. Kaya for me, when it comes sa camera performance, both smartphone ay maganda. Kaya alin man dito sa dalawang smartphone na ito pipiliin nyo, despite na merong malaking megapixel ang A06 4G, pareho silang maganda. Ito rin, pareho silang ng speakers. So, single speaker, both smartphone, pero sa Samsung walang ability to increase the volume up to beyond 100%. Pero dito sa Oppo A3X, up to 300% volume. So, advantage yan ng Oppo A3X na mas malakas yung speakers niya sa A06 4G. Next, operating system. Sa operating system, lapag na natin clear winner na dyan agad ang Samsung. Kasi ang A06 4G ngayon is support na ng Android 15 with One UI version 7. Ang Oppo A3X sa taon na higit, doon pa rin, Android 14 pa rin with ColorOS 14. May nako-comment na support na raw na Android 15. Ang Oppo A3X, trinay ko na yan, tinignan ko na yan as of ngayon November 19, 2025. Wala pa pong Android 15 yan. So siguro yung mga nakikita ko nag-download na ng Android 15 is beta yan. Hindi po nire-recommend mag-download ng beta. From the word itself, beta. It is not ready for public release. Kaya iwas-iwasan nyo mag-download ng mga beta kasi sobrang daming bugs po niyan. Kaya wag nyo sisisihin na naman ang smartphone nyo kung nasira yan. Pag nag-download kayo ng beta, again, tinignan ko na, wag nyo nang pilitin. As of November 19, 2025, Android 14 pa rin po ang Oppo A3X. So, yung A06 4G, as of ngayon November 19, 2025, naka-Android 15 na po yan with One UI version 7. So, yan yung main target ngayon ng Samsung. Even sa mga murang smartphone nila ay ma-update ng matagal. So, when it comes sa longevity ng software update, dito na tayo kay Samsung Galaxy A06 4G. So, yun mga ka-J-Vlog, ang kanilang difference sa isa't isa or advantages sila sa isa't isa. Hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphone na to. At, yun nga, again, parating ko sinasabi to sa mga phone comparison ko, nagde-depende na lang po talaga yan sa inyong preference. Diyan na kayo mag-base sa sinabi ko at kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, wag niyong kalimutan dito bumili sa ating View products dahil bagsak presyo lang po ang mga smartphones diyan sa ating video. Pinaka main question, Lods, ano ba pag ikaw ang bibili, Oppo A3X ka ba or the Samsung Galaxy A06 4G? To be honest, ang hirap talaga mamili kasi pareho silang mura, parehong sulit at nagbagsak na yung mga presyo nila. Pareho akong na-try itong mga smartphone na to, especially ito A3X, ni-review ko ngayon. Yung A06, na-review ko na yun ng last few months. So, for me, based on overall specifications and based sa experience ko sa dalawang smartphone na to, I'll go for the A06 4G. For me, mas pipili ko ang A06. Bakit? Unang-unang target mo dyan yung software. Biruin mo, pareho silang lumabas ng 2024. Mas nauna pa ang A06. Pero ang A06 ngayon naka-Android 15. Ang Oppo, I don't know kung magre-ready na yun sa Android 15 dahil nakikita nga natin may mga nagda-download na ng beta. Pero, as of now, huge advantage yan ng A06 kasi there's a possibility na ma-update pa yan sa Android 17 or Android 16. Ganon kalupit ang longevity ng Samsung when it comes to operating system. And for me, mas better ang user interface talaga ng One UI. So ako,
Samsung user na talaga ako. Ayan, no? Meron akong Fold, meron akong S-series, meron akong A-series. Kaya for me, when it comes sa software, user-friendly at pinaka-secure for me. Pangalawang pinagkakatiwala ko software when it comes sa security ng operating system, One UI. Una kasi syempre dyan yung stock Android. Tapos yan ngayon One UI dahil sa kanyang Samsung Knox. At syempre, mas better nga for me ang chipset or mas hindi siya mabagal. When it comes sa chipset, mas better ang performance for me ng MediaTek Helio G85 compared sa 6S Gen 1 ng Oppo. So again, no worries. Maganda naman ng Oppo A3X. Ang side naman ng Oppo A3X sa ibang mga consumers ng preference, camera at yung fast charging. Yun ang hindi ko nasabi kanina, sorry. Mas mabilis ang fast charging rate ng Oppo A3X at kumpleto recados tayo sa accessories. May charger. Ang A06 4G, wala pong charger yan. Slim box lang yan. Kaya kung gusto niyo ng complete recados na accessories and mas sobrang bilis na charging rate, go for the Oppo A3X. At syempre, ang huge advantage din ng Oppo A3X, yung kanyang sobrang gandang nits of brightness. Tingnan nyo naman, i-full brightness natin to mga idol. Ayan o, full brightness yan. Diba? Dito pa lang sa video natin, sobrang liwanag na. Kaya yun ang isang advantage din ng Oppo A3X. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo when buying dito sa dalawang smartphone na to. At kung gusto nyo sila makuha talaga ng sobrang mura, dito lang kayo bibili sa ating View products, bagsak presyo at mura lang dyan ng Oppo A3X at Samsung Galaxy A06 4G.